Sabi na ha. Hintayin lang natin si Manang Pangulo. Para makaupo. Okay? Uy, si Philip Salvador. Niabot si Philip. Oh, nagpicture pa. Piti-piti yun. Dali lang ha. Kasi yung jacket na blue, yung presidente. Sandali na po, papakubay na natin si Manang Pangulo. Ay, Manang Pangulo, magandang gabi po. Ano po siya? Thank you, God. Yan po. Maraming kulay, lahat ng kulay. Dahil gusto nyo makaisama sa bayan natin. Kaya lahat po ng kulay. Kayo na po ang papaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-ibig nyo sa atin. Ibigan tayo. Matagal pa pa. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Ano po muna? Ayun. Pero po eh. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga Davao. At sa Mansulok na Mundo, sa ating Facebook page sa Wawawi, ang report sa mga Pangulo natin, ang Rodrigo Duterte page sa YouTube. Nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pumunta ka niya, mabibili ang mga dyan. Ako po ay nandito at dahil po sa pag-ibita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakaraming nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maibitahan po ang isang
former President ng Pilipinas. Alam niyo, last March, 2 years ago, bago after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo, pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo, at ako po, kinausap ko na sa Malacanang. Sanay lang po, sanay lang po. Importante lang ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Migadea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, Senator Domingo, pero po sa ating mahal na Pangulo. Alam niyo, yung unang medyo parang kinakabahan ka kaharap po ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman niyo ito yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako. Pinatawag ko siya mahal na Pangulo, sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatigtag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napupunta ko sa Malacanang. Walang gago, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ako, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawa Wing. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, mag-iisip ako. A lot of times, marami kami pagkatawa ng usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, ni RD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sabi mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi na sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, really, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po, after ako, during the COVID. Tapos po, nag-decision ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad ng TV host na alokin ang isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin ng Senado. Nung sinabi niyo po sa akin, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po yung tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo. Sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ako handa. Mahal na Pangulo. Pinagkasalumutong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko servisyo, public servant. Dahil pag nahalo ng politiko, kinaaway, nandiyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway. Walang kulay na pinipili. Nagkakaisa nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Ang ko, handa na ako. Handa ako kung gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yung gusto sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Ang puso mo at isip ay para sa bayan. Magtatanggol, mag-iikot, yan ang iyong sinumpaan. Basta ako, walang ikatiting na mag-isip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang ganyan. Di ba rin ako marunong mag-English?
Hindi man ako magaling sa batas, pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Sa panahon ko ito, sa oras na ito, magsisindi na po tayo ng mga kandila. Hawakan niyo po yung mga kandila. Yeah, please. Sindihan natin ang mga kandila na mabibigay liwanag sa madilim na nararamdaman po ng ating bansa ngayon. Sige po. And of course, we would like to call our mayor, mahal na mayor, Sebastian Baste Duterte. Palapakan po natin ang mahal na mayor. Pwede mapahinaan yung ilaw dito sa harap lang, please, para makita lang. Yan. Pakinaan lang para. Pakibuksan po, pakisindihan lang po. Doon sa likod, Diyos ko napakatay. Pero pwede ba kayo ipakita kung gano'ng kadami po nagmamahal sa ating mahal na Pangulo? Kung wala pong nakakandila sa cellphone po, please, pakibuksan po mga ilalay ng mga cellphone. Ito po ang magbibigay ng liwanag sa dilim. Nararamdaman natin sa ating bansa ngayon. Mga tigatabaw! Saan mo sulok na mundo? Sa lahat ng mga nagmamahal, sa ating dating Pangulo, kahit na sa bahay ko, sa pagsulok na mundo, sa Luzon, Visayas mundo, wow! Dahil kakita ko na nito, dahil yung camera nyo, ito. Doon sa dulo! Okay, Mayor, ilawan na po natin ang kandila na magbibigay ng liwanag sa dilim na nararamdaman natin. Like kayo, pero pakita mo. Grabe tao. Piti-piti ang mga tao. Hanggang dito sa kabilang kaya. Hanggang dito. Ipakita natin ang Davao! Nagkakaisa ka nagmamahal natin former president! Regalo po ito ng mahal na Pangulo para sa inyo lahat! Lahat po ng kaya! Awal! Yung ilaw ng tahanan na yan. Yan po na kailangan natin. Ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang haligi ng bawat tahanan ng ating pamilyang Pilipino. Yung ilaw na yan, malapit na yan, na magbibigay ng liwanag sa madilim. Mga maraming kababayan, Pilipinas, sa atang sulok na mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa atang sulok na mundo. Ang tao nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa bawat Pilipino. Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte! Lights, please, lights.
Kaya na mo na! Anak malasakit at mahal! Kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paus ang boses ko. At pasensya ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung pagkakanap dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, noong unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga ay mga pare nandyan. They know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my sin. Ayan si Father Ribasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan, may plenong ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Basco. At ako naman ay piskal noon, pumunta ako sa Katintipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Quezon Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksapalaran sa NPA. Sabi ko, wag, kasi pare yan. Ano ang Diyos nandiyan eh. Kung ito lang naman yan ang prinsipyo, ideolohiya, hindi naman kriminal yan, kidnapper o pusher. Sabi ko, kulungin na lang ninyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Cory. Eventually, na-release siya sila lahat, pati na ang asawa nila Quintanar
yung mga komunista, mga Esparo, nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas, yung pagpatay, wala, barangay captain, konsihal, military, navy, police, puro may pamilya, anak ka na. Kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo man mabinta sa mapayapa na panahon. So kinuha ko siya chief of staff, tapos umuwi siya sa Bohol, naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming salamat you guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipag-duyok sa Bisaya, sumama lang sa ating, kung sabay tulong sa Tagalog, yung ating, the purpose of why we are here. Wala akong no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan na ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, we would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alin man dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi makipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung di magkaibigan, magkakilala.
ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya, nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Bulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Tinabali, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, mga Ilocano, mga Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan tao. May poste. Sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agree. May malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyan. Maganda yun. Bahay yun. Mga sahig, dyan lahat. Mesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, diba? Ugali, diba? Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, yung constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan.
huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal na Pilipino. Anak ka na, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Sa Maynila, marami akong kaibigan, mga brother ko, mga classmates ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magka-leksi-leksi ang buhay nito, sabihin ko sa military, siraan mo yung pundo ko. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige, pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi ang pirmida ng petition para ito, aming nagsipirma dito, pumayag na mayroong pagkaiba ngayon sa puso. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang ina? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit? Binababoy ninyo ang bayan natin. Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Nakaubos talaga ng laway ito. What do you expect? The national government, particularly ang Malacanang, anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo,
then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo ginamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Put, hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aaral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo ganito. Hindi pa. Pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko ba, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganon dapat. Ang eleksyon is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong tigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, sige. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas mo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect the president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, mukhang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako,
Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Philippines. Talagang mga wala kayong prinsipyo ng utang ina ninyo. You know, kasi ano ka, diyan katagal ako. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging Congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, election, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga dalaga, pati yung lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, naka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayo masabi sa akin. Alam mo bakit diretsano pumusalita? Nipahak, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipat ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanila papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga talo. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ito ng huwag kayo magpaloko. Alam mo, partner, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdo. Bongbong bangat yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabuti na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikip sa Bisaya, kinikip ko mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. What
na huwag mong gawin. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rally, namin mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan at putang inang Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo, kawawa ng Pilipinas. Alam mo, Presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya Gisandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siya mag-prime minister at gawin niya itong bunggong dyan ka lang, ako para ceremonial president ka na lang, ako na ang magpatakbo na bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang din talaga ang hanggang kalukuhan na natin. Huwag kayong, alam mo, bakit tayo nagipag-away ng presidente? E marami sa tindalo. Kaya natin, tayong pumalak, pero there is always a time for it. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang papabak dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako, nakatiktim na ako ng upo ng silbi dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yan lahat ng senador. Magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon din, sabi ko yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong pinakain. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacanang. Hindi ako ng pag-ibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikatesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng ngayon. Wala naman. Hindi naman rin ang dapat ng pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayat yan. Pinapasto ko. Anong bakit? Kung bakit pinalito sa parliament? Anak ka na. So pag doon kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging, yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, magpalit-palit ito para sa lahat, may Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan.
the election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka lang umalis. It was not the intention of the lawmaker. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos, bababa ka na. Ang ayaw mong pamaba, upang ina magkagulo ang bayan sa Pilipinas. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyo iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil dito. Upang inapigilin mo yung kalukuhan yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be problems. Kaya ako ang nauna kasi galit ako. Tumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo. Bahala kayo. Walang araw, mag-isihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Let shower lang yan doon sa Malacanang, yung ginagawa yan. Pasiri doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their city. Tapos paumpisa pa lang, bayara na. At maniwala ka ng konstitusyon sa lapas ng maganda kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasi sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention, the People's Initiative, or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagpilit talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nabigay ako ng
may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng tago. Para lang makapag... Ako galit talaga. Bakit ang ina? Sila. Bakit? Bisaya pa makumutan sila yung mga magharap sa akin, gano'n ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili ninyo milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, estapa yan, swindle yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, nagbalik ako dyan sa Malacanang, kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat congressman, nandoon kayo sa krami, ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyonan, kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang gati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me, kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganun. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, kill yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yun sa Malacanang. Yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan nito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya, at Taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila ng pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, pinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas sila naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabing ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos masabi sa Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, ano? Mga kasalanan, mga kabit, gano'n. Sabihin mo kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambos ko yan sa ulo mo. Putang ina na. Buksan mo yung kwartahan at papasok tayo, magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. So, kaya pasing anong kasalanan nyo o ginan, may guarantee na kayo yung passage. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao.
Maraming salamat po. Hindi kayong speech ni former President PRR. Mga kababayan, ang mahalaga